Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre at ang inyong pagtangkilik ang pinakamahalagang gantimpala. Gayunpaman kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code o ang bank account details na makikita ninyo sa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung nag-e-enjoy ka sa mga kwento sa channel na ito, i-click mo lang yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng mga pangalan ng tao, lugar o pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Nasa labas lang ng ospital si Daniel nakatingin ng malayo. Kanina pa siya nagpapahid ng luha gamit ang likod ng kanyang palad. Pilit tinatanggal ang patuloy na pag-agos. Hindi niya matanggap ang narinig na balita. Maya-maya may nagsalita sa likuran niya. Si David iyon ang kuya niya. Daniel, tawag ni David, hinawakan ang balikat ng kapatid. Kuya, sagot ni Daniel sa bayuko. He doesn't deserve it. Ako dapat ang nagkasakit. I deserve all the bad things that are happening to Miggy. Gusto ko pang bumawi sa kanya, kuya. Then, do it. Diretsong sabi ni David. Hindi pa huli ang lahat. Kaya nating labanan yung sakit. The family is just behind your back. The family will help. Huminga ng malalim si David bago magpatuloy. Also, I'm not sorry sa pagbugbog ko sa iyo. You deserve more pa nga eh. Ba't kailangan natin ngayon maipacheck agad si Miguel? Nagpasalamat naman si Daniel sa kuya niya. Yes kuya, hindi ko hahayaang mawala si Miggy. Sa kabilang dako naman, nalipat na sa private room si Miggy. Nakauwi na si Jojo at hindi na niya nahintay ang pagising. Nandoon ang mga magulang niya, si Dave ang tuwako at si James Reales. Nagising na din si Miggy. Mahina siyang nagtanong, nasaan po ako? Sinagot naman siya ng nanay niya. Ang boses ay may halong lungkot. Anak, nasa ospital ka. Alam na namin ang tungkol sa sakit mo. Nagtanong ang tatay niya, may pagtatampo at pag-aalala. Bakit mo nilihim sa amin ito anak? Bakit hindi mo sinabi? Napayuko si Miggy at napapikit. Hindi nakasagot at napaluha na lang. Maya-maya ay nagsalita ang matandang ang tuwako. Lumapit ito sa kama ni Miggy. Iho, tahan na. Nakakasama sa iyo ang pag-iyak. Kailangan mong magpakatatag. Pinahid naman ni Miggy ang kanyang mga luha. Salamat sir, mahina niyang sabi sa matandang ang tuwako. Nagsalita ulit si Dave ang tuwako. Ang boses ay seryoso ngunit may paggalang. Iho, I know this is not the right time but can I ask a favor? Just a couple of minutes sana. I just want to talk to you in private if that's okay with you and your parents. Mabilis na nagsalita ang mga magulang ni Miggy. Okay lang naman po sir, ang desisyon ni Miggy ang masusunod. Sumagot si Miggy. Wala pong problema sir. Kaya lumabas muna ang mga magulang niya at si James at naiwan sina Miggy at Dave na lang sa loob ng private room. Nagsimulang magsalita ang matandang tuwako. Miggy, I am here to apologize. I am truly sorry sa mga nasabi kong masasakit na salita sa iyo. I was wrong to judge you. Tumingin siya kay Miggy. My son will be punished for what he did to you. Huwag na po sir, pigil ni Miggy. Patawarin niyo na po si Daniel kasi napatawad ko na siya. Nagulat ang matandang ang tuwako sa mabilis na sagot at pag-iling ni Miggy. It is unforgivable, mariing sagot ni Dave. He is my son but I won't let him get away with what he did to you. Alam niyo po sir, ang dami kong napagdaanan na hirap at nakayanan ko iyon. Itong recent lang ang pinakamatindi. Nalaman ko na posibleng malala ang sakit ko. Nakadagdag pa ang internal struggle ko. I was torn between hating and loving your son. Ang hirap nun sir. Ang hirap kalabanin ang sarili lalo nang unti-unti kang pinapahina ng sakit. Pero what I realize is that life is too short to get mad. Nangibabaw ang damdamin ko para sa anak nyo. Pilit ko po itong nilalabanan dahil na din po sa galit ko sa kanya. Ngayon, pinapatawad ko na po siya at sana patawarin nyo na rin po ang anak ninyo. Ang matandang ang tuwako ay tinitigan lang si Miggy, tila hindi makapaniwala sa lalim ng pag-iisip ng binata.
Maya-maya, nagsalita ito. Okay, I won't punish Daniel but I have conditions. Ano po yun, sir? Tanong ni Miggy. You let my son and our family help you. We will shoulder everything. You can't say no. Our family owes this to you. Napaluha si Miggy sa sinabi ng matandang ang tuwako. Iho again, nakakasama sa iyo ang pag-iyak. Bawal kang ma-stress. So deal? Yes sir, deal po. Nakalabas na si Dave ang tuwako at si James Reales sa hospital. Nakita nila sa labas na nag-uusap ng masinsinan si David at Daniel. Nang mapansin sila ng dalawa, lumapit si David sa asawa niya at si Daniel naman ay nakayuko na lumapit sa kanyang ama. Dad, I am so sorry, mahinang sabi ni Daniel. Sumagot si Dave, seryoso ang boses. I didn't want you to get away with what you did, son. Kung nabubuhay lang ang lolo mo, I know he wouldn't leave you unpunished too. Lumingon si Dave sa entrance ng hospital bago nagpatuloy. However, someone told me that he loves you and forgives you, and we have a deal. So you better go inside and bantayan mo ang future in-law ko. Napangiti si Daniel sa sinabi ng ama at tumingin ito kay David at James na nakangiti din sa kanya. Tumango si Daniel sa dalawa at pumasok na sa loob. Ang matandang ang tuwako naman ay napailing-iling na lang. Dahan-dahang pumasok si Daniel sa silid. Nandoon si Miggy nakahiga pa rin sa kama. Nang makita siya ni Tatay Bert at Nanay Lina, lumapit si Nanay Lina. Iho, pwede bang ikaw muna ang magbantay kay Miggy saglit? May bibilihin lang kami sa labas. Nagsabi naman si Daniel, ako na lang po ang bibili para hindi na kayo mapagod. Ngunit umiling si Tatay Bert. Huwag na iho, kailangan ninyo talagang mag-usap ng anak ko ng masinsinan. Sige na, kami na muna ang aalis, babalik din kami agad. Tumango si Daniel. At umalis na nga sina Tatay Bert at Nanay Lina, iniwan sina Daniel at Miggy na mag-isa sa silid. Dahan-dahang lumapit si Daniel sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang isang kamay ni Miggy saka inilapit ito sa kanyang pisngi na parang ginawa niya itong una na sa isang sandali ng pangungulila. Miggy, sambit ni Daniel basag ang boses. Nagmulat ng mata si Miggy, mahina siyang nagsalita. Baka pagod ka na, okay na ako, pwede ka nang umuwi. Doon na umpisang umagos ang luha ni Daniel. Niyuko niya ang ulo at hinalikan ang palad ni Miggy. Hindi ako aalis, Miggy. Tumingin siya sa mga mata ni Miggy. I am so sorry. Kailanman ay hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Dahan-dahang hinalikan niya ang noo ni Miggy, isang seryoso at matagal na halik. Napaluha si Miggy dahil sa tindi ng kanyang nararamdaman. Mabilis siyang pinatahan ni Daniel na tila nag-aalalang boyfriend. Shh! Please don't cry, mahal. Bawal kang ma-stress. Tahan na. Pinahid ni Miggy ang luha niya. Masakit pa ba yung pasa mo galing sa pagsuntok ng kuya mo? Napangiti si Daniel sa pag-aalala ni Miggy. Wala iyon, huwag mo yung alalahanin. Wala iyon sa anumang karamdaman na pinagdadaanan mo. Ang mahalaga, lalabanan nating magkasama ang sakit mo. Tumango si Miggy. Mahina siyang nagsalita. Gusto ko na sanang matulog. Pwede bang paabot ng phone at earbuds ko sa bag? Gusto ko lang makinig ng music. Kinuha naman iyon ni Daniel sa bag. Siya na din ang naglagay na isang earbud sa tenga ni Miggy at nilagay niya isa pa sa kanyang sariling tenga. Pinatugtog ni Daniel ang favorite playlist ni Miggy, ang mga kanta ni Regine Velasquez. Tumugtog ang pangako ni Regine. Bakit ba may lungkot sa iyong mga mata? Ako kaya'y di nais makapiling sinta. Di mo ba pansin, ako sa'yo'y may pagtingin. Sana ang tinig ko'y iyong dinggin. Ako ngayon'y di mapalagay, pagkat ang puso ko'y nalulumbay. Sana ay pagkaingatan mo ito at tandaan mo ang isang pangako. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Pangakong magmula ngayon tayong dalawa ang magkasama. Habang nakikinig silang dalawa, pumikit ang mga mata ni Miggy para matulog. Si Daniel naman ay hinawakan ng kamay ni Miggy at isinubsob ang mukha sa gilid ng kama. Doon na siya tuluyang binalot ng sakit at pagmamahal. Dumaloy ang mga luha ni Daniel ng tuloy-tuloy. Luha ng pagsisisi sa nakaraan at takot sa hinaharap. Si Miggy na sinaktan niya noon at ngayon ay mahal na mahal niya at ang pinakamahalagang tao sa kanya ay nanganganib na mawala. Ilalaban niya ang buhay ng mahal niya.
Matapos ang 2 araw na pagpapagaling sa loob ng ospital, nakalabas na si Miggy. Napagkasunduan na pansamantalang sasama si Miggy kay Daniel at doon titira sa sarili nitong bahay sa Maynila. Ito ay para mas madali siyang mabantayan at masigurong nakukuha niya ang tamang medical attention. Inalok sana ni Daniel ang mga magulang ni Miggy na sina Tatay Bert at Nanay Lina na sumama na rin, ngunit hindi nila maiwan ang bukid at ang kanilang mga hanap buhay. Sila na lang daw ang dadalaw kay Miggy. Nangako naman si Jojo na titingnan-tingnan niya sina Tatay Bert at Nanay Lina dahil dito sinabi ni Daniel na mag-a-arrange siya ng hatid sundo para sa dalawa. Ang mga tauhan niya ang kukuha at magbabalik kina Tatay Bert at Nanay Lina sa probinsya tuwing weekend para makita at makasama nila si Miggy. Masaya namang sumangayon ang dalawa. Idinagdag pa ni Daniel na natawagan na ng kanilang pamilya ang isang hematologist-oncologist sa Manila, ang specialist para sa kanyang leukemia. Magpapa-check up na sila ni Miggy at sisimulan ang treatment pagkarating nila sa Maynila. Ang pag-asa ay muling sumisilay. Nasa private clinic na si Daniel at si Miggy, kaharap nila ang specialista na si Dr. Montemayor na kasalukuyang nagbabasa ng medical records at initial findings ni Miggy mula sa probinsya. Si Miggy ay nakaupo sa tabi ni Daniel, tahimik at kalmado habang si Daniel naman ay halatang kinakabahan. Inayos ni Dr. Montemayor ang kanyang salamin at tumingin sa kanilang dalawa. Based on the CBC results at sa blood smear ni Miggy, we can see abnormalities. The high number of immature white blood cells or blast sa dugo niya plus the symptoms, ang fatigue at easy bruising ay strong indications ito ng leukemia. Mabilis na nagtanong si Daniel, halos nanginginig ang boses. Doc, ano pong gagawin natin? May pag-asa pa po ba? Napabuntong hininga si Dr. Montemayor. Lalaban tayo, Daniel. We need to act fast. Pero bago tayo magsimula sa treatment, kailangan natin ng definitive diagnosis. Ang initial test ay suggestive lang. Kailangan nating kumpirmahin kung anong specific type of leukemia ito at kung gaano ito kalala kasi may acute at may chronic. Tiningnan ni Dr. Montemayor si Miggy. Miggy, we will need to perform a series of specialized tests. Una, ang bone marrow aspiration and biopsy. Bone marrow, Doc? Tanong ni Daniel. Yes, ito ang standard natin sa pag-diagnose ng leukemia. Dito natin makikita kung gaano karami ang leukemic cells na nag-crowd out sa normal blood cells sa loob ng bone marrow. We will also need to run immunophenotyping on those cells. Ano po ang immunophenotyping? Tanong ni Miggy. Doon natin malalaman, Miggy, kung anong subtype ng sakit mo. Halimbawa, kung acute lymphoblastic leukemia ba o acute myeloid leukemia. Mahalaga yan dahil dito magbabago ang treatment protocol natin. Sumandal si Dr. Montemayor sa kanyang upuan. We will also perform a chromosome analysis, the cytogenetics and molecular testing. Ito naman ang magsasabi kung may specific gene mutation na kailangan nating i-target na sa gamutan. In short, kailangan natin ng kompletong picture bago tayo gumawa ng battle plan. Huminga ng malalim si Daniel. Hinawakan ang kamay ni Miggy. Kailan po natin sisimulan ang test na yan, Doc? As soon as possible, mariing sagot ni Dr. Montemayor. Ito ang unahin natin bukas ng umaga. Sinunod din na Miggy at Daniel ang utos si Dr. Montemayor. Agad na nag-undergo si Miggy ng serye ng specialized tests kabilang ang bone marrow biopsy, immunophenotyping at cytogenetics. Pagkatapos ng ilang araw ng paghihintay, dumiretso na ang lahat ng resulta sa klinik ng doktor. Kaya naman tinawagan ni Dr. Montemayor ang dalawa upang makipagkita at pag-usapan ang findings. Nakaharap na sina Daniel at Miggy kay Dr. Montemayor. Sa mesa ng doktor ay nakalatag ang mga laboratory reports. Ramdam ang bigat ng katahimikan sa loob ng klinik. Si Miggy ay kalmadong nakikinig habang si Daniel naman ay balisa at nakahawak sa kamay ni Miggy. Dahan-dahang nagsalita si Dr. Montemayor. Seryoso ang boses. Miggy, Daniel, I won't sugarcoat this. We have the definite results now. Tumingin siya sa printout. Ang bone marrow biopsy ay nagpapakita ng high blast count. More than 90% of the cell in his bone marrow are leukemic. Ito kasama ang immunophenotyping results ay nagko-confirm na si Miggy ay mayroong acute myeloid leukemia o AML. AML, Doc, gaano po kakalala yun? Tanong ni Daniel, halos pabulong. AML is an aggressive form of leukemia, Daniel, paliwanag ng doktor. Ang disease burden ni Miggy ay mataas.
Dahil sa aggressiveness ng subtype at ang extensive spread ay natukoy namin through the test, we are dealing with a high advanced stage. Ito ang critical phase kung saan kailangan natin ng immediate and intensive treatment. Kalmado namang nagtanong si Miggy. Ano po ang ibig sabihin niyan, Doc? Ibig sabihin, Miggy, we need to induce remission now. Ang standard treatment para sa EML ay intensive chemotherapy. Nagulat si Daniel. Chemotherapy, Doc? Kailangan po ba yung admit agad? Ano po ang mga possible side effects? Yes, Daniel. Kailangan niyang ma-admit immediately, tumango si Dr. Montemayor. Gagamit tayo ng induction chemotherapy, isang regimen na gumagamit ng matinding combination ng gamot para sirain agad ang mga leukemia cells. Ang totoo, malala ang side effects niyan. Babagsak ang immune system niya at may panganib na organ toxicity. Kaya nga kailangan niya mahabang hospital stay dahil sa risk of severe infection. Tiningnan niya si Miggy. Ang goal natin, iho, ay eradicating lahat ng leukemic cells na para bumalik sa normal ang bone marrow function mo. Ito ang remission, pero kailangan kong maging transparent. This is a grueling process. Hindi pa nakontento si Daniel. Doc, paano kung hindi mag-work ang chemo? Ano po ang next step? Tiningnan ni Dr. Montemayor si Daniel, may pagkalinga sa mata. If the initial chemo fails, Daniel, o bumalik ang sakit o relapse, ang ultimate hope natin ay ang bone marrow transplant. Pero malayo pa tayo roon. Ang priority natin ngayon ay ang first round of chemo. Huwag tayong susuko. Kailangan lang ni Miggy ng lakas ng loob at strong support system. At Miggy, ikaw ang kailangan mo ang will to fight. Handa ka ba? Tumingin si Miggy kay Daniel at nagsabing, Opo, Doc, susubukan ko po. And also, Doc, alam ko po immediate admission ang kailangan, pero pwede po bang ipagpabukas na muna? Tiningnan ni Dr. Montemayor ang schedule niya saka sumagot ng may babala. Pwede, pero 1 day delay lang. Siguraduhin ninyo na bukas, first hour ng umaga, magsisimula na tayo. Every hour counts now. Tahimik na umalis sina Daniel at Miggy sa klinik ni Dr. Montemayor. Buong biyahe pa uwi sa bahay ni Daniel, wala silang imikan. Si Miggy ay nananatiling kalmado, tila wala siyang dinadalang masamang balita. Ngunit si Daniel, bagamat walang kibo, ay halatang namumula ang mga mata dahil sa tindi ng pag-aalala. Pagkarating nila sa bahay, dumiretso lang si Miggy sa silid niya. Sinundan naman siya ni Daniel. Umupo si Miggy sa gilid ng kama at nagsimulang mag-ayos ng ilang gamit. Si Daniel naman ay nanatiling nakatayo sa tapat niya. Nakasandal sa pinto, halos hindi na makahinga sa bigat ng nararamdaman. Hindi na nakatiis si Daniel. Ang basag na boses nito ang pumutol sa katahimikan. Miggy, hindi tumigin si Miggy. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos. Tumingin ka sa akin, sigaw ni Daniel. Unti-unting bumagsak ang mga luha mula sa kanyang namumulang mata. Doon lang humarap si Miggy. Kalmado pa rin ang mukha. Ano, Daniel? Bakit ka ganyan? Tanong ni Daniel, puno ng galit at sakit. Bakit sobra kang kalmado? Hindi ka ba natatakot man lang? Kasi ako, Miggy, takot na ako para sa'yo. Lumapit si Daniel kay Miggy at hinawakan ang magkabilang balikat ito sa tindi ng emosyon. Hindi mo ba naiintindihan? Pwede kang mawala. Tiningnan ni Miggy si Daniel, walang bakas ng pagbabago sa ekspresyon. Ang sagot niya ay simple at diretsahan. Kung nakatadhana talagang mawala ako, Daniel, ano pa ba ang magagawa natin? Ang tanong ni Miggy ay parang bumasag sa huling pader ng lakas ni Daniel. Ang lahat ng pag-asa, pagmamahal at matinding takot niya ay sumabog. No! Malakas na sigaw ni Daniel. Bigla siyang yumuko at niyakap si Miggy ng mahigpit na mahigpit, tila hawak niya ang huling pagkakataon. Doon na bumigay si Daniel. Umiyak siya na walang pigil. Ang mga hikbi niya ay umalingaw-ngaw sa silid. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig ang tinig niya. Hindi ka pwedeng mawala, Miggy. Hindi. Mahal na mahal kita. Sigaw ni Daniel habang mas lalo pang humigpit ang yakap. Please, hindi pa ako nakakabawi sa lahat ng sakit na dinanas mo dahil sa akin. Hindi pa tayo tapos, Miggy. Gusto kong makasama ka sa buong buhay ko. Kaya lumaban ka, please. Lumaban ka para sa akin. Lumaban ka para sa atin. Basang-basa ng luha ni Daniel ang balikat ni Miggy. Nanginginig ang buong katawan ni Daniel sa matinding pagdadalamhati habang mahigpit pa rin ang yakap. Si Miggy naman nanatiling kalmado. Dahan-dahan inangat niya ang kanyang mga kamay at marahang niyakap pabalik si Daniel. Isang yakap na puno ng pagtanggap at panandali ang kapayapaan. Hindi nagsalita si Miggy.
Hinayaan niya lang si Daniel na ilabas ang lahat ng kirot at takot na matagal nitong kinimkim. Nanatili silang magkayakap sa ganoong posisyon. Hindi na sila nag-usap pa. Sa yakap na iyon, tanging ang init ng kanilang pagmamahalan at ang pangako na lumaban ang nagsilbing sagot sa lahat. Buong magdamag silang nanatiling magkayakapan sa kama hanggang sa dalhin sila sa pagod at emosyon sa pagtulog. Kinabukasan, maagang-maaga pa ay dinala na ni Daniel si Miggy sa hospital at agad siyang inihanda para sa kanyang intensive chemotherapy. Ang kinaroroonan ni Miggy ay hindi pangkaraniwang silid hospital. Ito ay isang exclusive hospital suite na may sariling receiving area at isang maluwag na silid tulugan. Ito ang pinakamataas na uri ng kwarto sa hospital at walang pag-aalinlangan itong kinuha ni Daniel. Alam niyang sa gitna ng matinding proseso ng pagaling, dapat maging komportable si Miggy anuman ang halaga. Bago magsimula ang chemotherapy, kinailangan munang lagyan si Miggy ng isang maliit na aparato sa kanyang dibdib, isang port na siyang gagamitin para idaan ng malakas na gamot. Tiniis ni Miggy ang konting kirot sa paglalagay habang hawak-hawak ni Daniel ang kanyang kamay. Pagdating ng hapon, sinimulan na ang induction chemotherapy. Ang una sa matatapang na pinagsama-samang gamot ay dahan-dahang pumasok sa port. Si Daniel ay nakaupo lang sa tabi, pinagmasdan ang bawat pagpatak ng gamot na siyang lunas at kasabay nito ay lason. Sa simula, walang naramdaman si Miggy, ngunit makalipas ang ilang oras, sinimulan na siyang dalawin ng matinding side effects. Nagsimula na ang matinding pagkahilo at pagsusuka ni Miggy. Agad na inabutan ng anti-emetic si Miggy, ngunit hindi pa rin ito ganap na nawala. Ang sweet na tahimik kanina ay napuno ng soft humming ng IV drip at mga mahihinang daing ni Miggy. Pagbagsak ng dilim, lalo pang tumindi ang paghihirap niya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig kasabay ng init na tila may sumusunog sa kanyang sikmura. Bawat anti-emetic ay tila hindi gumagana. Paulit-ulit siyang nagsusuka hanggang sa wala na siyang mailabas. Si Daniel ay mabilis na nagpapalit ng vomit tray at nagpupunas ng basang bimpo sa noo ni Miggy. Buong gabi walang tulog si Daniel. Nakatingin sa monitor, nakikinig sa bawat hirap na hininga ni Miggy at handa sa bawat oras na nangangailangan siya ng tubig o tulong. Pagsikat ng araw, ang mukha ni Miggy ay maputlang maputla at ang kanyang mga labi ay tuyo. Si Daniel na halos hindi rin natulog ay mabilis na nag-aasikaso ng basang bimpo at tubig. Kitang-kita ang paghihina ni Miggy. Mahinang nagsalita si Miggy. "Hindi ko alam na ganito pala kasakit, Daniel. Parang unti-unting sinusunog ang loob ko." Dahan-dahang hinaplos ni Daniel ang noo ni Miggy. Pilit na pinapanatiling matatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. "Shh, alam ko, kaya natin to. Konting tiis lang, mahal ko." Nagpakawala ng mapait na tawa si Miggy. "Tingnan mo ang kwarto. Alam mo bang parang mansyon ito? Hindi mo na kailangan pang gumastos ng ganito kalaki." Tumingin si Daniel sa paligid ng silid, sa malambot na couch, sa bintanang tanaw ang lungsod. Ngumiti siya ng bagya, ngunit puno ng determinasyon. "Wala akong pakialam sa presyo, Miggy. Ang importante sa akin, komportable ka. Dito mas protektado ka sa infeksyon. Gagastusin ko ang lahat, Miggy. Mabuhay ka lang. Huwag mo lang intindihin yan, okay?" Ngunit imbis na sumagot si Miggy tungkol sa pera, tiningnan niya si Daniel na magdamag na nakabantay, halatang hindi natulog. Sumagot si Miggy, "Tingnan mo ang sarili mo. Wala ka pang pahinga. Ang gulo-gulo ng buhok mo. Paano kung hindi uubra ang gamutan? Baka masayang lang ang oras mo na dapat ay nakalaan sa mas importanteng bagay. Ayaw kong masayang ang lahat ng sakripisyo mo." Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Miggy at inilapit niya ito sa kanyang mukha. Pinigilan ng luha. Diretso ang tingin niya kay Miggy. "Walang masasayang, Miggy. Maubos man ang yaman, pera at mana ko sa angtwa ko, wala akong pakialam. Huwag ka lang mawala sa akin, mahal ko. Hindi mo ba maintindihan? Ikaw ang buhay ko. Kaya pakiusap, huwag mong isipin na nagsasayang ako ng anumang bagay dito." Dahan-dahang kinurot ni Miggy ang kamay ni Daniel. Lumabas ang luha sa mata ni Miggy. Hindi dahil sa sakit ng gamot, kundi dahil sa tindi ng pagmamahal. Mahina siyang sumagot habang umiiyak. "Sige na, lalaban ako. Pangako ko sa'yo."